Then Sara, this is my answer to you. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. At dito ko talaga nakita na walang karisma to si Sara Duterte. At hindi lang yun, wala siyang kapasidad para makipag-debate o makipag-usap ng maayos. Hindi siya talaga marunong magsalita ng maayos. Hindi niya kaya depensa ng sarili lang niya. Alam mo kaya niyang gawin at magaling siya. Magaling siya manginsulto. Magaling siya magpatawa. Magaling siya magkwento. Yun lang ang meron niya. Kaya nagtataka nga ako bakit meron pag sumusuporta sa kanya. Siya na nga nagsabi na wag daw tayo sumuporta sa isang tao dahil lang sa kanyang apelido. Sinabi din niya dito na kailangan tayo pumili sa isang tao na may abilidad at may kapasidad. At pag tinignan mo, siguro nagtataka ako na naintindihan ba ng mga sumusuporta sa kanya yung sinasabi niya. Dahil ang tinutukoy niya ay siya mismo. Na wag ka talaga susuporta sa kanya dahil Duterte lang siya. At wag kang sumuporta sa kanya dahil wala siyang abilidad at wala siyang kapasidad. Pero ang pinakamalala dito para sa akin ay yung ugali ng mga Duterte na imbis na makipagdebate at makipag-usap ng maayos, yung ugali nila na mahilig sila manginsulto at mambastos na kahit sino man na tingin nilang kalaban. Alam mo itong si VP Sara, nakikita mo dito na siya mismo yung walang respeto Siya mismo yung mahilig lang manginsulto. At natatawa ako sa mga supporters ni Duterte na sinasabi na dinurog daw ni Sara si Congressman Abante dito. Paano dinurog? Dahil ng insulto? Durog na? Talaga? Ang babaw naman nyo kung yan ang definition nyo o kaya ang tingin nyo sa pangdudurog, sa pangiinsulto? Ang babaw talaga sobra nun. Hindi lang yun Agree ako kay Sara Duterte sa sinabi niya dito na talagang naisahan niya ang taong bayan dahil siya meron at sila wala. Kasi ang tinutukoy niya dito ay ang sarili niya, hindi si Congressman Abante. Dahil siya mismo ang alam natin na kumuha ng confidential funds na gumamit ng kay rami-raming mga peking pangalan at accounts. At kung sino-sino na lang ang pinapirma niya sa kanyang mga tauhan para makuha yung pera na 125 million ng 11 days. At sino bang naisahan niya? Kundi tayong lahat, kasama po ang mga sumusuporta sa kanya dito. Ang tindi niya Vice President yan, pero ganyan na kabastos. Ganyan kabastos si Sara Duterte. Kaya si Sara Duterte, Vice President ng Pilipinas, ang ginagawa niya, negative ang mga birada ni Sara. Yung mga kalaban, talagang binabastos niya. Kaya nga marami nang nagre-react. Ano ba yan? Vice President ba yan ng Pilipinas? Wala man lang ano-ano. Ang hindi maganda dyan, bastos na ang ginagawa ni Sara. Kung baga, umiikot ka, pumupunta ka sa mga rally doon sa Manila, tapos ang gagawin mo lang magmumura. Dapat nandun siya, karespeto naman siya kasi Vice President siya ng bansa. Dapat kasi ang ginawa ni Sara, sumipot na lang siya doon sa hearing, tapos sinagot niya lahat ng issue sa kanya. Ganun lang naman kasimple yan. Ang problema sa kanya, ayaw niya na iniimbestigahan siya. Wala siyang konsepto ng public accountability. Parang sa kanya, wala silang pananagutan. Pag ang Duterte, hari sila. Wala silang pananagutan. Wala silang public accountability. Kaya hindi sanay si Sara na hinuhold accountable. Yan ang problema dyan sa mga Duterte. Magmula kay Digong, kay Sara, kay Pulong, kay Baste, para sa kanila, pag tinanong mo sila sa mga pundong hawak nila kung saan napunta, pag ganoon, ibig sabihin nun, iniimbestigahan mo sila. Ayaw nila nang iniimbestigahan, hindi sila sanay sa ganun. Huwag mo silang papagpaliwanagin ang mga pundong hawakan nila. Para sa kanila, wala silang public accountability o pananagutan sa bayan. Kaya, nung nagkaroon ng pagdinig sa Kamara yung komite ni Congressman Joel Chua at nila Benny Abante, ni Congressman Valeriano, tinitingnan ni Sara yon bilang paninira daw sa kanya. Okay, kung nasira man siya doon sa pagdinig na yun, kagagawan niya. Bakit nasira siya? Kasi hindi niya naman sinagot ang mga tanong. Ang dami niyang ginawang garapalan na katiwalian. Yun ang problema niya. Pero kung sinagot niya yung mga akusasyon sa kanya, binalik niya kila Chua, kila Abante, hindi naman siya masisira. Ang inong kasalanan yun. Di kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao
na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto. Tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Ito si Sara Duterte dadayo sa Maynila, gagamitin itong kampanya ni Isko Moreno para gumanti dun sa mga congressman na ang gusto lang naman ay magpaliwanag itong ating vice presidente. Ang ginawa niya mga kababayan, nagpakita siya ng basurang ugali dyan po sa rally na yan. Alam niyo, sa totoo lang, marami po talagang nadismaya sa ugali na pinakita ni Sara Duterte during the campaign ni Isko Moreno. Marami po talagang nadismaya. Akala naman ni Sara Duterte, pakinggan siya ng mga tao. Hindi po ganyan ang Manileño. May sarili pong paninindigan ang mga Manileño. Huwag po kayo magpapauto, magpapabudol. Kaya siya pumunta dyan dahil sa sarili niya. Gusto niyang makiganti. Ginagamit niya lang po itong grupong ito para makaganti. Yan po sa mga congressman na ginagawa lamang ang kanilang mga trabaho. Halimbawa na lang ito, pagpapakita ng basurang ugali nitong ating vice presidente. Paano walang respeto kapag ang isang congressman tinatanong ang vice presidente, Madam, saan niyo po dinala yung pera? Ipaliwanag niyo po ito. Wala na po bang respeto yan? Kaya nga ginagawa na itong ating vice presidente, yan po ang walang respeto. Ang respeto po ay nagigain. Ang respeto po ay hindi basta binibigay sa isang tao na hindi naman dapat respetuhin. Walang respeto, sino ba walang respeto? Magnanakaw, sino ba magnanakaw? Bastos, sino ba ang bastos? I am telling you this to be able to understand my own reply. Being a believer of Jesus Christ to the Bible, knowing that the Lord Jesus Christ changed my life, He gave me His love. And do you know what the Lord Jesus Christ said in Matthew 5:43 and 45? This is my answer to her. Ye have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Vice President Sara, this is my answer to you. Love your enemies. Bless them that curse you. I bless you, Madam Vice President. Do good to them that hate you. Pray for them which despitefully use you. Let me repeat that. Despitefully use you. That's what she did last night. And persecute you. That's what she did last night. In fact, to let you know, I prayed for her several times since last night until early this morning. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.